Galing sa kabisera si Lolo Nilo. Lingguhan kung siya ay lumuwas ng bayan para mamili ng mga kailangan sa bahay. May kahirapan din kasi ang sasakyang pampasahero sa kanilang baryo patungo sa bayan. Lalo na sa gaya niya na wala namang sariling sasakyan. Puno ng pinamili ang dalang bayong na yari sa buri. Mga gamit panluto yon, delata at mga biskwit para sa kanilang apong si Samboy. Sadyang hindi na lang niya isinasama ang kanyang apo kapag pumupunta siya ng bayan dahil mahihirapan lang ang bata. Maging siya man ay mahihirapan din. Bulag ang kanyang apo mula ng isilang ito, pero may naaaninag siyang konting liwanag, subalit hindi sapat yon para siya ay makakita. Ibinaba ni Lolo Nilo ang dalang bayong at sinilip ang apo na inakala niyang nasa loob ng nag-iisang kwarto sa kanilang bahay. Kaya lamang wala ron ang kanyang apo. Napakunot ang kanyang noo. Tiyak na lumabas ng bahay ang bata. Hindi man ito nakakakita, pero nakasanayan na ni Samboy ang gumala sa lugar na malapit sa bahay hanggang sa kakauyan. Lagi niyang dala ang kapirasong patpat na ginagamit niyang panggabay sa paglalakad upang hindi siya matalisod o mabangga. Pabihira na naman talaga, oo. Hindi na naman ako pinakinggan ni Samboy. Kabilin-bilinan ko sa kanya na huwag siyang aalis ng bahay hanggat hindi ako nakakauwi. Abay, umalis pa rin siya. Saan kaya nagpuntang matigas na ulong batang yon? Kapag ganung wala ang kanyang apo, ay nag-aalala ng lubos si Lolo Nilo dahil nga sa sitwasyon ng bata na hindi siya nakakakita. Kahit pa kabisado na niya ang lugar malapit sa kanilang bahay, ang ikinakabahala naman ng matanda ay ang mababangis na hayop na posibleng makasakit kay Samboy. Kaya naman lumabas ng kubo ang matanda upang hanapin ang kanyang apo. Kinuha niya ang kanyang itak na nakasabit sa may dingding. Nakasanayan kasi ni Lolo Nilo na kapag magagawi siya sa kakauyan, ay dala niya ang kanyang itak para pwede na rin siyang kumuha ng panggatong. Samantala, bagamat hindi nakakakita ang batang si Samboy, ay sadyang madalas niyang pasyalan ang kakauyan. Natutuwa rin kasi siya sa pakikinig sa mga tunog ng huni ng ibon. Bagamat hindi niya nakikita ang mga yon, ay nagbibigay sa kanya yon ng kasiyahan. Gamit ang patpat na siyang gabay ng bata, ay may tinamaan yon na isang nakatumbang puno. Naupo roon si Samboy para magpahinga dahil kanina pa siya naglalakad. Pagkaupo niya sa nakatumbang puno, ay naramdaman niyang may mga yabag at kaluskos malapit sa kanya. Sa isang taong hindi nakakakita, ay binayayaan sila ng malakas na pakiramdam at pandinig. Dahil yon ang ginagamit nila upang malaman kung anong meron sa kanyang paligid. Kiko? Kiko, ikaw ba yan? Kiko, pagtitripan mo na naman ako, no? Ikaw talaga, pasaway ka. Walang sumagot sa tanong ni Samboy. Saglit pang nakiramdam ang bata, pero nawala ang ingay na kanina pa niya naririnig. Bagamat dama niya na naroon pa sa kanyang paligid ang nilalang na yon, marahil hindi lang ito gumagalaw. Kiko, sinasabi ko na sa'yo huwag mo akong pagtripan. Lulukuhin mo na naman ako eh. Sige ka, ikaw din. May engkanto sa lugar na ito. Baka kung anong mangyari sa'yo kapag hindi ka pa rin nagsalita. Subalit wala pa rin siyang narinig na sagot. Nakadama na ng pagkabahala si Samboy. Kilala niya ang kaibigan. Kung bibiruin man siya nito, ay saglit lang, tapos magsasalita na. Kaya lamang, ng pagkakataong yon, ay hindi pa rin nagsasalita ang nilalang. Naramdam niyang naroon lamang sa kanyang paligid. Maya-maya pa, ay muling nakaramdam ng kaluskos si Samboy. Kasunod ay ang iba pang ingay na tila may hinang sitsit. Minsan niya nang narinig ang tunog na yon, na ayon sa kanyang lolo ay huni ito ng isang ahas.
Naku po, nalintikan na. Mukhang may ahas dito sa kinaroroonan ko ah. Paano kaya ako nito? Hindi ko naman siya nakikita. Shoo! Shoo! Huwag kang lalapit sa akin, ahas! Lumayo ka sa akin! Shoo! Shoo! Lumakas ang ingay ng ahas na pakiwari ni Samboy ay malapit na sa kinaroroonan niya. Lalong nakadama ng takot ang bata, subalit maya-maya lang ay nakarinig siya ng komosyon at ingay ng mga paa. Wala man siyang nakikita, pero ramdam niyang may ibang tao sa harapan niya at may kung anong ginagawa. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Alam kong hindi ikaw ang kaibigan ko si Kiko. Sino ka? Magsalita ka! Isa akong kaibigan. Huwag ka mag-alala. Wala na ang ahas na kinakatakutan mo. Hinuli ko siya at itinapon ko sa malayo. Para kasing gusto kanyang tuklawin kanina eh. Talaga? Wala na yung ahas? Oo. Ligtas ka na sa tuklaw nun. Hindi mo ba nakita yung ahas? Hindi eh. Naririnig ko lamang siya. Kuwan kasi. Hindi ako nakakakita. Ay, bulag ka pala? Oo, mula lang ipinanganak ako. Salamat nga pala. Ang bait mo. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Naku, wala yun. Masaya ako na tulungan kita, bata. Salamat talaga. Ako nga pala si Samboy. Ikaw, anong pangalan mo? Habang nakikipag-usap si Samboy sa batang nagligtas sa kanya sa tuklaw ng ahas, ay narinig niya ang pagtawag ng kanyang lolo Nilo. Naku, boses yun ng lolo Nilo ko ah. Hinahanap na niya ako. O sige na, Samboy. Kailangan ko nang umalis ah. Mag-iingat ka na lang sa susunod. Teka, aalis ka na? Oo, baka hinahanap na rin ako sa amin eh. O sige, kaibigan. Sandali kaibigan. Ano nga ulit ang pangalan mo? Hindi na nasagot pa ng batang kausap ni Samboy ang tanong niya. Hindi man lang nabanggit ang pangalan. Nagmamadali na itong umalis. Tumakbo na sa kakahuyan ang bata. Natila natakot sa pagdating ng lolo Nilo ni Samboy. Ikaw talaga bata ka. Kung saan ka na naman nagpupunta. Pinag-alala mo ako. Lolo Nilo, dito lang naman po ako sa kakahuyan eh. Ano bang ginagawa mo rito? Pumasyal lang po, Lolo. Saka, akala ko po pupunta po dito si Kiko eh. Kaya lang, hindi pala. Hala siya, halika na. Umuwi na tayo. Sandali lang po, Lolo. May nakita po ba kayong bata kanina? Ano ka mo? Bata? Abay wala po. Ikaw lang mag-isa rito eh. Bakit? Kanina po kasi, may kasama po akong bata rito. Tinulungan pa nga po niya ako eh. Iniligtas po niya ako sa kagat ng ahas. May ahas po kasi kanina na gusto pong tumuklaw sa akin. Ano ka mo? Aba, mabuti na lamang at walang masamang nangyari sa'yo. Pero apo, wala talaga ako nakitang bata nang dumating ako dito. Gaya na sinabi mo. Hindi niyo po pala siya nakita. Iho, baka guni-guni mo lang yun. Hindi po, Lolo Nilo. Totoo pong may kasama ako dito kanina. Ano raw ang pangalan niya? Hindi ko po alam eh. Hindi po kasi niya sinabi sa akin. Bigla na lang po siyang umalis nang marinig po kayo na paparating. Ibig mo bang sabihin parang natakot siya sa akin? Ewan ko po, pero nagmamadali po siyang umalis nang marinig po kayo eh. Pero sigurado po ako mabait po siya. Kasi yun po ang nararamdaman ko habang kausap ko po siya. Saka, yun nga po, tinulungan niya po ako. Iniligtas niya po ako dun sa ahas na muntik nang tumuklaw sa akin. Kung sino man ang batang sinasabi mo, dapat lang talagang magpasalamat ka sa kanya dahil tinulungan ka niya. Kaya nga po eh. Sana po, magkita po kami uli. Inalalayan na ni Lolo Nilo ang apo para mabilis ang paglalakad nila papauwi. Samantala, ang batang tumulong kay Samboy sa tuklaw ng ahas
ay nakauwi na rin sa kanilang bahay. Kanina pa pala ito hinahanap ng kanyang inang si Romina. Bakit ngayon ka lang, Jero? Saan ka ba nang galing, ha? Namasyal lang po ko, ina. Dun po sa may kakahuyan. Namasyal ka mo? Hindi ba't kabilin-bilinan namin sa'yo ng ama mo na huwag kang pupunta sa kung saan-saan, lalo na kung hindi namin alam? Ina, hindi naman po ako lumayo eh. Kahit na ba? Paano kung may makakita sa'yo? Alam mong iniiwasan nating mangyari yon, iho. Tapos ayan, inalis mo pa yung telang ipinantatakip mo sa iyong ulo. Pasensya na po. May nakakita ba sa'yo kanina na magpunta ka sa may kakahuyan? Po? Tinatanong kita, Jiro. Delikado kapag may ibang nakakita sa'yo. Kuwan po, ina. Wala naman po. Sigurado ka bang wala? Opo. Sa susunod, huwag kang basta-basta aalis ng bahay, anak. Maintindihan mo sana yon. Dahil ayaw namin ng ama mo na may masamang mangyari sa'yo. Hindi inamin ni Jiro na may ibang taong nakakita sa kanya. Pero hindi rin niya masasabi kung nakita nga ba talaga siya ng batang nakaharap niya. Dahil nga bulag si Samboy, kaya parang wala ring nakakita sa kanya. Nakauwi na sa kanilang bahay ang maglolong Nilo at Samboy. Kinapakapa ng bata ang laman ng bayong na nasa mesa. Nakadama ng kasiyahan ng bata dahil alam niyang mga pagkain at iba pang kailangan nila sa bahay ang mga pinamili ng kanyang lolo. Wow! Parang ang dami po nitong pinamili niyo sa bayan, lolo ah. Oo, apo. Para matagal-tagal bago ako bumalik doon. Mahirap din kasi yung pabalik-balik sa bayan. Abay, nakakapagod. Sana po, lolo. Isama niyo po ako uli kapag pupunta po kayo doon. Kasi po, matagal na po yung huli niyo po akong sinama eh. Alam ko, apo. Kaya lamang pareho kasi tayong mahihirapan kapag isinama pa kita. Kaya pasensya ka na sa lolo. Okay lang po. Mabuti pa, tulungan mo na lang ako sa pag-aayos itong mga pinamili ko. Alam ko kahit bulag ka, ay kayang-kaya mo itong ayusin. Oo naman po, lolo. Kabisado ko na po kung saan ko ilalagay ang mga pinamili nyo. Si Samboy ay anak ni Rodelito, ang nag-iisang anak ni Lolo Nilo. Ulila na sa mga magulang ang bata dahil sa maagang pagkawala ng tatay at nanay nito. Namatay sa inkwentro ang anak ni Lolo Nilo na isang sundalo. Ang nanay naman ng bata ay namatay sa sakit at depresyon dahil sa pagkamatay ng asawa. Kaya mag-isang itinaguyod ni Lolo Nilo ang kanyang apo. Masaya naman siya na may apong naiwan sa kanya. Kahit wala na ang asawa niya, ay ito ang nagpapasaya sa kanya. Yun nga lang, hindi mawala-wala ang kalungkutan ni Lolo Nilo dahil sa kalagayan ng kanyang mahal na apo. Dahil isinilang ito na pinagkaitan ng paningin. Naipasuri na sa doktor ang kondisyon ng bata. At dahil nga inborn ang pagiging bulag ni Samboy, kaya ayon sa doktor, ay wala ng paraan upang makakita pa ang bata. Kung may paraan man sa kalagayan nila sa buhay na isang kahit isang tuka lamang, ay wala rin silang kakayahan upang maipagamot o mapa-opera ang bata. Kaya maluwag sa dibdib na natanggap na lamang ni Lolo Nilo ang kapalaran ng kanyang apo. Subalit may ipinaalam ang kapitbahay na si Betty na paraan na baka sakaling pwedeng makatulong sa kalagayan ng apo ni Lolo Nilo. Ito nga ay ang tungkol sa mutya ng ibong kwago na posibleng maging paraan upang makakita si Samboy. Nako, Betty! Kwentong barbero na naman niya sinasabi mo sa akin. Totoo nga yun, Nilo. Narinig ko yun mula pa sa lolo at lola ko na ipinasa naman mula sa kanilang ninuno. Sabi nga nila, may taglay na kapangyarihan at bisa ang mutya galing sa kwago. Ano ka mo? Mutya ng kwago? Oo. Di nga ba ang ibong kwago ay may malalaking mga bata? Tapos, kung gabi
Malinaw na malinaw ang kanilang paningin. Baka dahil sa katangian nyo ng ibon, malamang may bisa kay Samboy ang mutya ng kwago. Saan naman daw makukuha yon? Abay siyempre, sa kwago. Ang ibig ko sabihin, saan ako makakakita? Mahirap kasi makakita ng ganong ibon. Saka alam mo namang, sa gabi lang sila lumalabas dahil hirap sila lumipad kung araw. Mahina ang paningin nila sa liwanag at masakit sa kanilang mata ang sikat ng araw. Pero kung yun naman na makakatulong sa apo mo, bakit hindi mo subukan? Abay kung sa bagay, tama ka dyan. Mahirap man makahanap ng ganyong ibon. Kapatay magtaga ka. Sabi nga, kapag gusto, merong paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pero dahil gusto ko, gagawa ako ng paraan, Betty. Tama ka doon. Kung gusto mo, samahan pa kita sa paghahanap ng ibong kwago. Hindi na kailangan, Betty. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo, di kasalanan ko pa. Hoy! Ano bang akala mo sa akin, Lampa? Wala kong sinabing ganun ka. Ikaw ang nagsabi nun. Nelo, gusto ko lang naman na tulungan ka. Para din sa apo mo. Hayaan mo at pag-iisipan ko. O sige, kapag nakadesisyon ka na, sabihin mo sa akin na agad-agad. Sasamahan kita sa paghahanap ng kwago para makuha natin ang kanyang mutya. Nasa bahay na si Lolo Nilo at oras na ng pahinga pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Hindi niya makalimutan ang sinabi sa kanya ni Betty na baka nga matulungan si Samboy ng mutya na maaaring makuha sa ibong kwago. Kung sakaling totoo man ang sinabi ni Betty at makakuha ako, siguradong magiging malaking tulong yung kay Samboy. Siya't magiging masaya ang aking apo. Buo ang pag-asa ni Lolo Nilo na sana nga'y totoo ang tungkol sa mutya ng kwago. Natutulog ang apong si Samboy at pinagmamasdan ang bata. Wala siyang ibang hinangad kundi ang makabubuti para sa kanyang pinakamamahal na apo. Sa kabilang dako, sa lugar na kinaroroonan ng batang si Jiro, ay nag-uusap ang mga magulang nito na sina Romina at Arsenio tungkol sa kanilang anak, ang paksa ng kanilang usapan. Hindi mo dapat basta hinahayaang lumabas at nagpupunta kung saan-saan ang bata, Romina. Ay nako, Arsenio. Yun na nga eh. Yun ang paulit-ulit kong bilin sa kanya. Pero minsan nagiging pasaway. Alam mo naman ang kalagayan niya. Hindi siya katulad ng ibang bata. Iba ang itsura ni Jiro. Baka katakutan siya at kung ano ang gawin sa kanya. Hayaan mo. Lagi kong ipapaalala sa kanya na huwag siyang lumabas. Isa pa, bago lang tayo sa baryong ito, hindi pa natin ganap na kilala ang takbo at utak ng mga taga rito. Siya nga pala, Arsenio. Ano palang balita sa lakad mo? Hanggang ngayon, nagbabaka sakaling baka narito nga siya. Yun ang sabi, hindi ba? Sa lugar na matatagpuan ang hinahanap mo. Sana nga, dahil ibig ko na rin matapos ang lahat. Dinala ng pagkakataon ang mag-asawa sa baryo Monteclaro dahil may mahalagang bagay silang dapat bigyan ng katuparan. Sa baryong yon, naroon ang katugunan sa lahat ng tanong sa isipan ni Arsenio upang matapos na ang matagal ng panahong paghahanap nila. Matagal ko na rin inaasam-asam ang katahimikan, Romina. Alam ko naman yon, Arsenio. Para din yun sa ating nag-iisang anak. Ayokong habang buhay siyang manatili sa kalagayan na itinatago natin siya. Hangad ko ang mas maayos na buhay para kay Jiro. Sana nga'y dito na natin makita ang solusyon sa lahat ng yon, Arsenio. Sadyang mahalaga ang dahilan ng paninirahan ng mag-asawang Arsenio at Romina kasama ang anak na si Jiro sa baryo Monteclaro at kailangan mamalagi sila roon hanggat hindi nila nagagawa ang tunay nilang pakay. Sa kabila ng kalagayan ng batang si Samboy na isang bulag,
ay hindi naman nalilimitahan ang kanyang pagiging isang bata. Katunayan nga ay meron siyang matalik na kaibigan na nagiging gabay niya at madalas nakakalaro. Samboy! Samboy! Pasensya ka na kung hindi ako nakarating sa kakahuyan kahapon ha. Meron kasi akong tinapos sa trabaho eh. Ano? Nagtatrabaho ka na, Kiko? Hindi. Ang ibig ko sabihin, merong ipinapagawa sa akin si nanay. Gawaing bahay. Ah, yun ba? Akala ko kasi nagtatrabaho ka na eh. Pwede rin. Kaya lang, syempre, hindi pa ako papayagan eh. Kaya tumutulong na lang ako sa mga gawaing bahay doon sa amin. At sina nanay at tatay naman, sila nagtatrabaho sa bukid. Ay, siya nga pala, Kiko. Meron akong ikikwento sa'yo. Kasi nga, nagkaroon ako ng bagong kaibigan. Ano ka mo? May iba ka ng kaibigan? Oo, pero syempre, ikaw ang best friend ko. Teka, Samboy, sino ba bago mong kaibigan? Baka pwede ko rin siya maging kaibigan. Hindi ko pa kilala eh. Ano? Pwede ba yun? Bago mong kaibigan tapos hindi mo kilala. Niloloko mo yata ako eh. Hindi kita niloloko, Kiko. Hindi niya kasi sinabi sa akin ang pangalan niya nang tanungin ko siya. Bakit naman daw? Ewan ko, hindi ko rin alam eh. Tapos, kaibigan mo na kaagad. Hindi mo pa nga alam yung pangalan eh. Kasi nga, mabait siya, Kiko. Iniligtas niya ako sa kagat ng ahas. Muntik na kasi ako matuklaw eh. Ah, mabait nga siya. Sa may kakahuyan, dun niya ako nakita. Sana nga, magbalik uli siya ron eh. Para maging kaibigan mo rin siya. Siguro, dahil lang siya rito. Siguro nga, kasi nun ko lang din narinig ang boses niya eh. Pamilyar na kay Samboy ang mga boses ng bata at matatanda sa kanilang baryo. Natatandaan niya ang mga yon, kaya alam niya kapag bagong salta sa kanilang lugar. Isa rin pambihirang kakayahan ng isang bulag ay ang makaalala ng boses at natatandaan nila yon. Samantala, hindi na maalis sa isipan ni Lolo Nilo ang mga sinabi sa kanya ng kaibigang si Lola Betty tungkol sa mutya ng ibong kwago. Nakadikit na yon sa isipan niya. Nasabi nito sa kanyang sarili na kung ang naturang bagay ang posibleng makatulong at makapagpabago sa buhay ng kanyang apong si Samboy, ay susubukan niyang hanapin yon. Kaya naman, nang sumunod na gabi, ay hinintay niyang makatulog ang kanyang apo. Kailangan niyang magtungo sa may kakahuyan kung saan madalas gumagala ang iba't ibang uri ng ibon. Sadyang gabi ang oras ng kanyang pinili dahil lumalabas ang nasabing ibon kapag madilim. Kinuha ni Lolo Nilo ang kanyang flashlight na gagamitin upang malaya siyang makaikot sa pupuntahang lugar. Marahang lumabas ng bahay ang matandang lalaki. Maingat ang kanyang pagakbang upang hindi magising si Samboy. Tiyak kasi na magtatanong ito kapag nagising at nakita siyang lalabas ng bahay ng ganung oras. Nakarating si Lolo Nilo sa kakahuyan. Una niyang narinig ay ang ingay ng mga kuliglig na namamahay sa mga puno na naroon. Alam niyang hindi magiging madali ang paghahanap sa ibong kwago, subalit umaasa siya na may makikita siya sa gabing yon. Mga paniki ang nakita niyang nagliliparan sa loob ng kakahuyan, subalit nag-antabay pa rin siya. Ilang oras na ang nakalipas at nakakaramdam na ng antok si Lolo Nilo. Subalit wala pa rin siyang marinig na huni ng ibong kanyang hinahanap. Maya-maya pa ay may narinig na kakaibang huni ang matandang lalaki. Hindi yun huni ng mga insektong panggabi, kundi tunog yun ng huni ng ibong kwago na kanyang hinahanap. Madaling matiyak ang huni nito dahil kakaiba sa karaniwang ibon. Pakiwari niya ay malapit lang sa lugar na kanyang kinaroroonan ang huni ng ibong kwago. Nawala ang kanyang nararamdamang antok. Tumayo siya at isa-isang sinipat ang mga puno na naroon gamit ang dala niyang flashlight. Tsak, nandito lang yon.
hindi ako maaaring magkamali. Sige na, Ibong Kwago. Magpakita ka na sa akin. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Meron lang akong hihingin. Patuloy sa paghahanap si Lolo Nilo. Kailangan siyang makahanap ng mutya para sa kanyang bulag na apo. Gagawin niya ang lahat upang mabago ang buhay ni Samboy. Yun ang tanging pangako ng matanda sa kanyang sarili. Hanggang mula sa isang puno ay nakarinig siya ng pagaspas ng isang pakpak. Malakas yun na totoong ikinagulat niya. Agad na naisip ni Lolo Nilo na isang malaking kwago yun na nakadapo sa isang puno. Subalit nang ilawan niya ang pinagmumulan ng pagaspas ng pakpak, ay ganun na lamang ang kanyang gulat. Dahil tumambad sa kanya ang nanlilisik at namumulang mga mata. Isang uri ng aswang yun, hindi siya maaaring magkamali. Kaya agad na hinugot ni Lolo Nilo ang itak na nakasabit sa kanyang bewang. Hindi siya nagpatakot sa aswang na nakita niya na nagkukubli sa puno. Nasinagan ng sikat ng buwan ang talim ng itak na hawak ng matandang lalaki. Saglit pa ay biglang nagbago ang aswang na nakakubli sa puno. Naging isang itim na ibon yun na lumipad papalayo. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Harapin mo ako! Yun ang tanging nabanggit ni Lolo Nilo habang lumilipad papalayo ang aswang na naging isang itim na ibon. Hindi matiyak ng matandang lalaki kung anong dahilan ng biglang pag-alis ng aswang. Kung natakot ba ito sa hawak niyang itak na maaaring sumugat sa aswang. Sa pag-alis ng aswang na nakita ni Lolo Nilo, ay muling narinig ng matanda ang huni ng ibong kanina ay kanyang hinahanap. Tila suwerte ang naging hatid ng aswang na nakita niya kanina dahil natagpuan niya ang ibong kwago na kanyang hinahanap. Sabi ko na nga ba at makikita rin kita. Dahan-dahang lumapit si Lolo Nilo sa ibong kwago. Dahil nga mas matalas ang mata at malinaw ang paningin ng naturang ibon kapag gabi, kaya agad siyang nakita ng ibon. Ngunit bago pa mahuli ng matandang lalaki ang ibon, ay biglang lumipat ito sa ibang sanga. Naku po, mukhang pahihirapan pa yata ako ng ibong to ah. Minsan pa ay nagbakasakali si Lolo Nilo na mahuli ang ibong kwago. Kaya lang, hindi pala yun ganun kadali. Muli ay lumipad ang ibon papalayo. Kaya walang nagawa ang matandang lalaki, kundi ang manghinayang sa paglipad ng naturang ibon. Bigong umuwi si Lolo Nilo ng gabing yon. Magmamadaling araw na nang sapitin niya ang kanyang bahay. Nagising pa ang kanyang apo nang maupo ang matanda sa tabi ng higaan ng bata. Lolo, gising pa po kayo? Oo, apo. Sige na, ituloy mo na ang pagtulog mo. Lolo Nilo, umalis po ba kayo? Ha? Ay, hindi. Hindi ako umalis. Talaga po? Kasi po pakiramdam ko, umalis po kayo eh. Kuwan, may pinuntahan lang ako sa labas. May narinig kasi ako kanina. Akala ko kung may anong ligaw na hayop sa labas natin. Matulog na po kayo, Lolo. Baka po magkasakit pa po kayo kung di po kayo matutulog ng maayos. Sige, salamat. Salamat sa pag-aalala mo, apo. Sige na, matutulog na ako. Kaya't bumalik ka na sa pagtulog mo para lumaki ka pa. Sumunod si Samboy sa sinabi ng kanyang lolo. Nahiga uli ito upang ipagpatuloy ang pagtulog. Samantala, pinagmasdan naman ng matanda ang kanyang apo. Naaawa siya sa kalagayan nito. Alam niyang sa kabila ng pagkakaroon ng kapansanan sa paningin ni Samboy, ay lumaking masiyahin ang bata. Subalit bilang lolo, ay higit pa sa bagay na yon ang gusto niyang maranasan ng kanyang apo. Yun ay ang makakita ito. Bagamat sinabi na ng doktor na imposible na yon. Subalit iba ang tiwala niya sa mutya na kanyang hinahanap. Yun ang nais niyang subukan para sa kanyang nag-iisang apo. Sa kabilang dako, nag-uusap naman ang mag-asawang Arsenio at Romina
Kararating lang noon ng babae mula sa magdamag na pagliliwaliw. Ipinaalam ni Romina sa kanyang asawa ang kanyang nadiskubre. Sigurado ka ba, Romina? Sigurado ko, Arsenio. Ang taong yon, siya ang nakita ko. Kung ganon, tama nga ang pananatili natin dito. Oo, Arsenio. Ano ba dapat nating gawin? Mag-asawang aswang sina Arsenio at Romina. Galing sila sa magkaibang uri ng aswang. Si Arsenio ay mula sa uri ng aswang na kung tawagin ay abwak. Aswang na may kakayahang maging isang taong bayawak. Samantalang si Romina naman ay mula sa aswang na kung tawagin ay kubot. Lumilipad na aswang na nagiging isang itim na ibon. At bukod pa doon ay nagtataglay ng mahabang buhok na may kakayang pagalawin at gamitin para sa kanyang biktima. Mahalaga ang pananatili nila sa Baryo Monteclaro at may kinalaman dito si Lolo Nilo. Si Romina, ang itim na ibon na nakita ni Lolo Nilo. Subalit natakot siya sa matandang lalaki, kaya nagmamadaling umalis. Ano bang nakita mo sa taong sinasabi mo? Bakit basta ka na lamang umalis at iniwan siya? Nabahala ako, Arsenio. Natakot ako sa kanya. May kakaiba sa kanya? May pangontra ba sa gaya natin? Ewan ko. Dahil siguro sa nalalaman natin tungkol sa kanya. Hindi nga ba may taglay siyang anting-anting? Yun ang alam ko, Romina. Kaya tama lang talaga na umalis ka kagad. Pero hindi yun dapat maging hadlang. Pag-iingat ang dapat nating gawin at palakasin ang ating kapangyarihan para magawang labanan ng anumang taglay na anting-anting ng matandang yon. Tama ka. Kailangan pa rin ipagpatuloy natin ang ating plano. Dapat magbayad ang taong yon. Malaki ang atraso niya sa akin. Natitiyak kung malapit lang sa lugar na pinuntahan ko kagabi ang tirahan ng matandang yon. Kung ganon, yun ang dapat kong malaman. Lumipas ang magdamag. Bagamat atrasado na rin natulog si Lolo Nilo, ay maaga pa rin siyang nagising kinabukasan. Gumawa siya ng apoy sa kusina gamit ang palito ng posporo. Nang makagawa ng apoy, ay naglagay ng tubig sa takure upang pakuluan yon. Wala nang lamang mainit na tubig ang kanilang termos. Kailangan niyang uminom ng mainit na kape. Sapat na sa kanya ang kapilang. Yun ang nakasanayan niya. Pero kung minsan, naglalaga din siya ng itlog, hinog na saging o kamote para sa kanilang almusal ng kanyang apo. Nang kumulo ang tubig, ay kinuha ni Lolo Nilo ang takure na may laman at isasalin sa maliit na termos. Kasalukuyang magsasali ng mainit na tubig ang matandang lalaki nang biglang may tumawag ng malakas sa kanya. Napamura pa sa pagkakagulat si Lolo Nilo dahil bahagyang natapon ang mainit na tubig at dumiretso yun sa kanyang hita. Anak na kwago naman, oo! Bakit ka ba nanggugulat, Betty? Ikaw talagang matanda ka! Ang matandang kapitbahay na si Aling Betty pala ang tumawag ng malakas kay Lolo Nilo. Nabalilo, ang aga-aga ang init-init ang ulo mo. Galit ka kagad. Paano hindi iinit ang ulo ko kung ganiring natapunan ako ng mainit na tubig? Aba, muntik pang matapunan ang kwang ko. Buti na lamang sa hita. Aba, sakit kaya. Subukan mong itapon din sa hita mo. Naka, wag mo nga akong idamay dyan, Nilo. Mainit pala bakit kung gusto'y matapunan ako? Teka, ano ba kailangan mo? Ang aga-aga nangiistorbo ka ng kapitbahay. Huwag ka nang masungit, Nilo. Masisira ang araw mo niyan. Nasira na, Betty. Dahil nga natapunan ako ng mainit na tubig. At ay pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya. Huwag ka nang mainis. Bakit nga ba ang aga-aga't nangangapit bahay ka na kagad? Mangyaring dinalhan kasi kita ng ginawa kong puto na yari sa bigas. Heto, ang puputi pa nga Salamat. O sige na, makakaalis ka na. Aba, hindi nagkakabuyan mo na ako. Hindi mo man lang ba ako yayayain magkape? Nagdala lang ako ng puto
Dahil ba dinalhan mo ko ng puto kailangan pakapihin na kita? Ganun ba yon? Kung gusto mo lang naman. Kung gusto mo magkape, hayan, magtimpla ka. Huwag mo kong aasahang magtimpla ng kape mo. Ay naka, ikaw talaga Nilo. Dinaig mo pa ang babaeng may regla sa kasungitan. Sabi ko nga sa'yo, nasira ang araw ko dahil natapunan ako ng mainit na tubig. O sige ka, aalis na ako kung gano'n at baka mamaya buhusan mo ko ng kumuko ng tubig. Mabuti pa nga at umuwi ka na muna. Pero teka nga pala, Nilo. Nakita kita kagabi may pinuntahan ka. Saan ka pinanggaling? Wala ka na ron. Kita mo tao nagtatanong lang naman ako sa'yo Sabi ko nga sa'yo, wala ka ng pakialam. Ay nako, sige na nga. Sa susunod na araw na lamang ako makikipagkwentuhan sa'yo. Mukhang wala ka talaga sa kondisyon ngayon. Kundi ang gusto mo lang ay maging masungit. Bahala ka sa buhay mo, diyan ka na. Tumalikod na ang matandang babae. Hindi na muna niya kakausapin si Lolo Nilo dahil mainit ang ulo nito. Naisip niyang kasalanan din kasi niya dahil nagulat ang matandang lalaki nang bigla niya itong tawagin. Napangiti na lamang si Aling Betty na nagpatuloy sa paglalakad pauwi sa kanyang bahay. Napapailing na lamang si Lolo Nilo nang makaalis na ang matandang babae. Natatawa na lang din siya dahil sa ipinakita niyang kasungitan sa matandang babae. Pero ganun pa man, ay binigyan pa rin siya ng ginawa nitong puto. Marami-rami din ang putong ibinigay ng kapitbahay, sapat para maging almusal nila ng kanyang apo. Nagising na rin si Samboy at niyaya na ni Lolo Nilo na kumain. Nagtimpla siya ng kape para sa kanilang dalawa. Sanay na sa pag-inom ng kape ang bata. Palibhasa, yun kasi ang madalas bilhin ng matandang lalaki. Paminsan-minsan lang bumili ng gatas kapag may sobrang pera. Pagkatapos mag-almusal, ay nagbilin si Lolo Nilo kay Samboy na manatili sa bahay. Huwag itong lalabas dahil meron siyang pupuntahan. Pumayag naman ang bata, kaya agad na naghanda ang matanda upang bumalik sa kakahuyan. Babalikan niya ang ibong kwago na nakita niya nung nakaraang gabi. Natitiyak niyang dun lang yun namamalagi. Marahil nga ay natutulog pa ito kapag araw. Kaya yun ang tamang pagkakataon upang mahuli niya yon. Nang makarating na sa kakahuyan si Lolo Nilo, ay iba't ibang huni ng ibon ang doon ay kanyang naririnig. Maliwanag ang lugar na yon at maraming puno, kaya maraming ibong ang doon ay tumatambay. Ang iba ay gumagawa pa ng pugad sa matataas na sanga ng mga puno. Subalit kakaiba ang huni ng ibong kwago na agad na umagaw ng kanyang pandinig, kaya pilit niyang hinanap yon. Tila kinakasihan siya ng pagkakataon dahil agad niyang nasumpungan ang hinahanap na ibon. Nakadapo ito sa isang sanga. May kalakihan ng ibon na yon kesa sa pangkaraniwang nakikita niya. Dahan-dahang lumapit sa naturang ibon si Lolo Nilo. Naramdaman naman ng ibon ang paglapit niya, subalit hindi siya nakita nito. Tama nga ang hinala niya na kapag araw, lalo na't matindi ang sikat ng araw, ay hirap na makakita ang ibong kwago. Kaya walang kahirap-hirap na dinakma ni Lolo Nilo ang paa ng ibon. Nagkakakawag ang paa nito at nagpupumilit na lumipad. Tama na! Tama na! Huwag mo nang ikampay ang mga pakpak mo. Mapapagod ka lamang. Hindi ka makakalipad dahil hawak ko ang iyong paa. Kinakausap ni Lolo Nilo ang hayop na parabang naiintindihan siya nito. Subalit wala pa rin tigil sa pagkampay ang pakpak ng ibon. Kaya hinawakan na rin ng matandang lalaki ang katawan ng ibon. Sa pagkakahuli ng matanda sa ibong kwago, ay tila nagdulot yun ng takot sa ibang mga ibon na namamahay sa mga puno. Dahil nagsiliparan ang mga ito, hindi niya maunawaang kung natakot nga ba ang mga ibon o humihingi lamang ng saklolo dahil sa ginawa ng matandang lalaki.
Subalit bago pa bumalik ang mga ibong nagsiliparan kanina, ay nagpasya na ang matanda na umuwi, dala ang nahuling ibon. Nagtataka na may kasiyahan si Samboy nang umuwi ang kanyang lolo na may dalang ibong kwago. Hindi man yun nakikita ng bata, pero ramdam niya na tila nakakatuwa ang ibong inuwi ng kanyang lolo Nilo. Lolo, maaari ko po bang mahawakan po ang ibon? Abay, oo naman na po. O heto, hawakan mo para malaman mo kung anong itsura nito. At mararamdaman mo kung gaano kalambot ang kanyang balahibo. Hala, nakakatuwa po pala hawakan ng ibong to, Lolo. Pero Lolo, ano po bang tawag sa ibon na to? Kuwago ang tawag sa kanya, apo. Pero hindi siya pangkaraniwang ibon, kundi namumukod-tangi siya. Ano pong ibig niyong sabihin na namumukod-tangi po ang ibong ito? Dahil siya ang ibon na malinaw ang paningin kung gabi. Kung araw naman, ay hirap siyang makakita. Hala, ganun po ba? Ibig sabihin, ibong panggabi po ang kwago. Ito po pala yung ibon na naririnig natin kapag gabi. Ganun na nga, apo. Bakit po kayo humuli nito, Lolo Nilo? Ano pong gagawin niyo po sa kanya? Kasi, kawawa naman po siya. Baka hinahanap na po siya ng pamilya niya. Kung nanay po ang ibon na to, tsak, naghihintay po sa kanya mga anak niya. Apo, hindi ko yan hinuli para paglaruan at alagaan lang, kundi para din sa'yo. Ano po? Para po sa akin, Lolo Nilo? Oo, apo, para sa'yo. Dahil may mahalagang bagay tayong kailangan sa ibon na yan. Isang lumang hawla na yari sa alambre ang kinuha ni Lolo Nilo na matagal nang nakatambak. Nilinis yon at doon niya ikinulong ang nahuling kwago. Wala kasing ideya ang matanda kung saan at paano ba makukuha ang mutya na sinasabi na posibleng ibigay ng nasabing ibon. Lalo na't hindi naman lahat ng kwago ay maaaring magbigay noon, kundi magbabakasakali lamang si Lolo Nilo. Pansamantala niyang inalagaan ang kwago na nakakulong sa hawla. Humanap rin siya ng pagkain nito. Napag-alaman niya na maliliit na daga, palaka, isda at butiki ang kinakain ng naturang ibon. Kaya yun ang ibinigay ni Lolo Nilo. Ilang araw nang inaalagaan ng matandang lalaki ang kwago nang makita ito ni Aling Betty na napasyal sa bahay ni na Lolo Nilo. Aba, ang gandang ibon naman itong alaga mo, Nilo. Teka, kuwago yan, hindi ba? Oo, Betty, kuwago nga. Nakahuli ka na pala. Sinunod mo yung sinabi ko. Sabi ko, walang masamang subukan, hindi ba? Kaya hayan, inaalagaan ko na siya ngayon. Sana pala, naging kwago na rin ako para alagaan mo ko. May sinasabi ka ba, Betty? Ay, wala, Nilo, wala. Ay, siya nga pala. Hindi ka na ba naiinis sa akin, ha? Ay, nako. Kalimutan mo na yon. Wala na yon. Alam mo namang, madali lang maalis ang galit ko. Talaga lang na nabwisit ako ng araw na yon dahil napaso ko na mainit na tubig. Pero wala na yon. Nakalimutan ko na yon. Ay, salamat naman. Kaya pala, hindi ka na masungit sa akin. Pagpasensyaan mo na rin ako kung nasungitan kita, Betty. Wala lang talaga ako sa kondisyon ng oras na yon. Naiintindihan naman kita, Nilo. Kaya't humihingi ako ng pasensya. Kalimutan na natin yon. Tapos na yon. Nangyari na. At teka, siya nga pala, Betty. Kaya ako humuli ng ibong kwago ay dahil na rin sa mga sinabi mo sa akin tungkol dun sa mutya. Alam ko yon. Pero paano ko ba makikita ang mutya na sinasabi mo? Konting paghihintay pa, Nilo. Ang sabi ng lolo ko, natatandaan ko na isang umagay, makikita mo na lamang na merong nakaipit na isang puting bagay sa mukha ng ibong kwago. Iyon ang kukunin mo. Pero hindi yun basta ibibigay ng ibon. Kaya hihintayin mong kusang bikiwan yun ng kwago. Kaya lang,
dapat maging maingat ka rin dahil may magiging kaagaw ka na interesado rin sa butya ng kwago. Abay, sino naman? Nilalang na hindi mo nakikita. Pero oras na ikaw ang makakuha sa butya, ay saka mo lamang makikita ang nilalang na yon. Katulad din pala ng ibang mutya. Laging merong kaagaw. Tama ka, Nilo. Ako lang naman ang mutya na walang kaagaw kung kukunin mo. May ibinubulong ka na naman ba, Betty? Ikaw naman, Nilo, kung ano-ano naririnig mo. Kinakausap ko lamang ang sarili ko. Mag-iingat ka. Baka mamaya sumagot ang sarili mo sa'yo. Nako, mahirap na. Natawa na lamang si Lolo Nilo sa mga ikinikilos ni Aling Betty. Iba na kasi ang napapansin niya sa matandang babae. Pero binaliwala lang yon ng matandang lalaki. Hanggang sa isang umaga nga, unang nagising si Samboy at narinig niya na maingay at panay ang huni ng ibong kwago. Ano ba nangyayari sa'yo, kaibigang ibon? Bakit ba ang ingay-ingay mo dyan? Nagugutom ka ba? Nako, pasensya ka na kasi tulog pa si Lolo Nilo eh. Siya lang ang pwedeng magpakain sa'yo. Hindi ko kasi alam kung saan nakalagay ang ipinapakain niya. Samantala, gising na rin si Lolo Nilo at narinig ng matanda na kinakausap ni Samboy ang ibong kwago. Kaya bumangon ang matandang lalaki at lumapit sa kanyang apo. Sa paglapit ni Lolo Nilo sa bata, ay agad na umagaw ng kanyang atensyon ang maingay na kwago at nang tignan niya ay nakita niya ang isang maputing bagay na tila biglang kumislap ang nakaipit sa tuka ng ibon. Eto na yata yun. Eto na yata ang pinakahihintay ko. Lolo, ano po ba yun? Ano po yung sinasabi niyong pinakahihintay niyo? Yung nakaipit sa tuka ng ibong kwago. Alin nga po, Lolo? Ang pinakahihintay kong mutya, inilabas na ng ibon. Hala, kunin niyo na po, Lolo Nilo. Kunin niyo na po. Oo, Apo. Walang ibang dapat nakakuha niyan, kundi ako. Sinubukang kunin yon ni Lolo Nilo, subalit hindi yun mahila-hila ng matanda. Kaya nag-alala siya na malunok uli yun ng ibon at hindi niya na makuha pa. Saglit na nag-isip ng dapat gawin ang matanda. Kinuha niya sa taguan ang maliliit na hayop na pagkain ng ibong kwago. Dinala yun ng matanda. Nakita ng kwago ang bitbit ni Lolo Nilo. Kumampay ang pakpak ng kwago na tila nasiyahan sa nakitang pagkain na dala ng matanda. Sa paglapit ng maglolo sa kwago, ay biglang binitiwan ng ibon ang nakaipit na puting bagay sa kanyang tuka. Agad naman yung sinunggaban ni Lolo Nilo dahil malakas ang kutob niyang yun na nga ang hinihintay niyang mutya. Kasabay ng pagkakakuha ni Lolo Nilo sa puting bagay na binitiwan ng ibon, ay isang malakas na suntok ang naramdaman ni Lolo Nilo. Muntik nang matumba ang matandang lalaki sa lakas ng pagkakasapak sa kanya. Aray ko! Sino ka? Bakit ka nananakit? Nagtatakang nakatingin lamang si Samboy sa kanyang Lolo Nilo. Dahil sa nangyari kay Lolo Nilo, ay naalala niya ang sinabi ni Aling Betty. Normal na may manakit sa kanya, pero hindi niya basta makikita. Kaya ikinusot ni Lolo Nilo ang hawak na puting bato sa kanyang mga mata. Nanlaki ang mga mata at nang hilakbot ang matandang lalaki dahil sa kanyang nakita. Nakakatakot at may malaking bunganga na puno ng maliliit subalit matutulis ng ngipin ang nilalang nakaharap niya. Ito na nga kaya ang aagaw sa kanya ng mutya ng kwago. Kaya naging maagap si Lolo Nilo. Bago pa siya balikan at saktan uli ng naturang nilalang, ay agad na umigkas ang kamao ng matandang lalaki at tumama ito sa muka ng halimaw. Nakakatakot ang itsura ng halimaw na nakita ni Lolo Nilo. Kaya lamang, mahinang klase pala ito ng halimaw. Mas malakas manakot kaysa ang makipaglaban. Bumulagta ang halimaw sa lupa dahil sa sapak ng matandang lalaki. Nilapitan ito ni Lolo Nilo upang tapusin na, subalit bigla itong naglaho.
Nagpalinga-linga pa siya sa paligid na baka nagtatago lang yun. Subalit talagang wala na ang naturang nilalang. Kasiyahan ang naramdaman ni Lolo Nilo dahil alam niyang yun na ang sagot sa paghahanap niya sa mutya ng kwago na gagamitin niya para matulungang makakita ang kanyang apo. Ang mga pangyayari ay nakita ni Samboy, subalit nananatiling tahimik lang ang bata. Gumawa ng isang maliit na supot na yari sa balat ng hayop si Lolo Nilo. Nilagyan niya yun ng perdible at isinabit sa suot na short ni Samboy. Ano po yung ikinabit niyo po sa salawal ko, Lolo Nilo? Isang pangontra yan na po. Saan po? Sa usog. Kaya hayaan mo lang na nakakabit ito sa suot mong short. Lolo naman hindi naman po ako sanggol malaki na po ako. Di po ba, sanggol lang pong nilalagyan ng ganito na kontra-usog? Po, hindi lang sanggol ang nauusog. Saka proteksyon mo rin yan para sa mga kakatwang nilalang na maaaring paglaruan ka. Lalo na, madalas kang pumupunta sa kakahuyan, hindi ba? Hindi na nagtanong pa si Samboy. Sapat na yung mga sinabi ng kanyang lolo. Subalit ang tungkol sa mutya na ikinabit ni Lolo Nilo sa salawal ng apo ay hindi pa niya magawang sabihin. Mas mainam na wag munang ipaalam yon kay Samboy. Ayaw niyang umasa ang kanyang apo sa magiging bisa ng mutya kapag sinabi niyang posibleng makakita siya dahil doon. Kaya minabuti niyang ilihim na lang muna. Saka na lang niya ipapaalam ang totoo kapag nangyari na ang kanyang inaasahan. Samantala, sa kabilang dako naman ay naghahanda ang mag-asawang sina Arsenio at Romina na mula sa uri ng aswang kubot at abwak. Aalamin niya ang kinaroroonan ni Lolo Nilo na nakita ni Romina nang minsang pumasyal siya sa kakahuyan na nasaan yung aswang kubot. Mahalagang malaman natin kung saan nakatira ang matandang lalaki na nakita mo sa kakahuyan, Romina. Dahil sisingilin natin siya sa malaki niyang kasalanan sa aking angkan. Siya ang pumatay sa iyong ninuno. At ang dugo ng taong yon ang gagamitin din natin para sa ating anak na si Jiro. Tama ka, Romina. Isinilang ang anak natin na may nakakatakot na anyo at wala tayong magawa upang mabago yon. Gaya ng sabi sa atin, dugo lamang ng isang antingero na pumatay sa iyong ninuno ang makapagpapabago ng anyo ng anak natin. Kailangan ipanghilamos niya ang dugo upang mawala ang nakakatakot niyang itsura. Tama ka. Kawawa naman ang anak natin na taglay ang nakakatakot na itsura. Hindi gaya natin na nagiging nakakatakot lamang ang ating anyo kapag nagiging aswang tayo. Kaya nga, Arsenio, gagawin natin ang lahat upang makaganti tayo sa taong yon at magamit ang kanyang dugo para sa ating anak. Naghahanda na sa pag-alis ang mag-asawang aswang nang makita sila ng kanilang anak na si Jiro. Ama, ina, saan po kayo pupunta? May mahalagang bagay lang kaming dapat gawin, anak. Gusto ko po sumama sa inyo. Hindi maaari, anak. Mas mainam kung dito ka na lamang sa bahay natin. Pero ama, ibig ko pong sumama sa inyo eh. Jiro, anak, huwag nang matigas ang ulo mo. Mapanganib kung sasama ka sa amin. Huwag nang matigas ang ulo, Jiro. Kasi po, lagi na lang po akong bawal lumabas ng bahay. Nakakainip na rin po dito eh. Gusto ko po magkaroon ng maraming kaibigan. Anak, kaya nga kami aalis ng iyong ama dahil maghahanap kami ng paraan upang mabago na ang iyong itsura. Para sa ganun, ay magawa mo na ang gusto mo, anak. Makakalabas ka na kahit anumang sandaling naisin mo dahil wala nang matatakot sa'yo. Gusto mo yun, hindi ba? Opo, ama. Pero meron na po ako naging kaibigan eh. Baka pwede po ako makipagkita ulit sa kanya. Pero anak, ina, hindi po siya nakakakita, bulag po siya. Kaya alam ko pong hindi po siya matatakot sa akin. anak, saka na lang natin pag-usapan ang bagay na yan. Ang mahalaga ngayon ay makaalis na muna kami ng iyong ama.
Bukas, saka natin pag-usapan ang tungkol sa kaibigan mo, anak. Kung gusto mo, sasamahan pa kita sa pakikipagkita mo sa kanya. Natuwa ang batang si Jiro sa sinabi ng kanyang ama. Kaya hindi na siya nagpumilit pang sumama sa lakad ng kanyang mga magulang. Nagbago na ang anyo ng mag-asawa. Naging aswang abwak na si Arsenio. Samantalang naging aswang kubot naman si Aling Romina. Saka nagpaalam na sa anak upang gawin ang kanilang pakay. Samantala, gamit ang taglay na pang-amoy ng aswang kubot na si Romina, ay naiwan sa kanyang gunita ang amoy ni Lolo Nilo, kung kaya natuntun kagad nila ang tirahan nito. Sa lugar na ito, dito naninirahan ang matandang nakita ko sa kakahuyan. Ang bahay na yun, posibleng yun ang tirahan niya. Wala siyang kamalay-malay na may aswang na aatake sa kanya. Dapat tayo mag-ingat, Romina, dahil isa siyang antingero. Oo, alam ko yon. Ano pang hinihintay natin? Salakayin na natin siya. Wag muna. Dapat makiramdam na muna tayo at magmanman. Isa pa, kailangan natin ng buhay ang matandang yon dahil sa dugo niya. Ang dugo ng antingero ang makakaalis sa nakakatakot na anyo ni Jiro. Samantala, sa loob ng bahay ni na Lolo Nilo at Samboy, nagising ang bata dahil nauuhaw ito. Kumakapapa ito na bumangon upang magtungo sa kusina. Kaya lamang, hindi niya mahagilap ang patpat na kawayan na kanyang ginagamit. Pero tumuloy pa rin siya sa kusina dahil kabisado naman niya ang bawat lugar sa loob ng bahay. Kaya nagtungo ito roon upang uminom ng tubig. Pabalik na siya sa kanyang higaan nang magising ang kanyang Lolo Nilo. Tinanong siya nito at sinabi niyang uminom lang siya ng tubig sa kusina. Babalik na sana sa pagtulog ang bata nang may marinig silang ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Ingay yun na likha ng kung anong nilalang. Sinundan pa yon ng mga alulong ng aso na nagpapatunay na may kung anong nakikita ang mga hayop sa labas. Ang ingay ng mga aso! Oo nga po. Parang may kung ano nakikita sila. Sige na, Apo. Huwag mo nalang pansinin ang mga maiingay na aso na yan. Mamaya lang ay tatahimik na din ang mga yan. Ngunit lalong lumakas ang ingay sa labas at alulong ng mga hayop. May pagaspas ng lumilipad na kung anong nilalang. Tumayo na si Lolo Nilo. Iba kasi ang kanyang nararamdaman. Bago ito magtungo sa pintuan ng bahay, ay may kinuha ito sa likod ng pintuan. Isang maliit na palakulyon na doon ay nakasabit. Lolo? Lolo, bakit po? Dito ka lang, Apo. Huwag kang lalabas dyan. Meron lang akong ibig tiyakin. Lolo, mag-iingat po kayo ha. Lumabas na ng bahay si Lolo Nilo upang tignan kung saan ba nanggagaling ang ingay. Agad na bumungad sa matandang lalaki ang aswang nakubot na si Romina. Nanlilisik ang mga mata at nakabukas ang bibig na may maliliit at matatalas na ngipin. Habang mahabang buhok ay nakakalat sa ere na tila mga ahas na may buhay at gumagalaw. Sinasabi ko na nga ba, may aswang na narito lang sa paligid ng aking bahay. Matagal ka na naming hinahanap at dinala kami ng tadhana sa lugar na ito upang pagbayarin ka, tanda. Ano ba sinasabi mo? Wala akong atraso sa kahit na kaninong aswang. Nagsisinungaling ka ba talaga? Hindi ako nagsisinungaling dahil wala akong maalala na meron akong inargabyado. Tama na! Huwag ka na magkunwari pa! Tikman mo na lamang ang galit ng isang aswang nakubot na tulad ko! Nagsipaggalawan ang mahahabang buhok ng kubot at ito ay lumingkis sa braso, sa liig at sa katawan ng matandang lalaki. Anong ginagawa mo sa akin? Pakawalan mo akong aswang ka! Huwag mo akong lingkisin gamit ang mga buhok mo! Ganyan ako yumakap, tanda! Ang mahabang buhok ko ang aking ginagamit!
Sa pagkakataong yun, ay nanonood lamang ang aswang na abwak na si Arsenio na nasa anyo ng isang bayawak. Ayaw niyang pakialaman ang ginagawa ng asawang aswang. Dahil unti-unting humihigpit ang pagkakapulupot ng mga buhok ng aswang kubot sa katawan ni Lolo Nilo, kaya nagpursigi ang matanda na ikilos ang kanyang kamay na may hawak na palakol. Pilit nitong pinuputol ang buhok ng aswang kubot na nakapalupot sa kanyang katawan. Sa bawat pagputol ng matandang lalaki sa buhok ng aswang kubot ay pumapalahaw ito dahil nasasaktan. Samantala, ang palahaw ng aswang kubot ay naririnig ni Samboy na nasa loob ng bahay. Dahil sa lakas ng sigaw ng aswang ay napatayo ang bata mula sa pagkakaupo at nagtuloy-tuloy sa pintuan ng bahay. Hindi napansin ni Samboy na hindi niya kinailangan ng anumang patpat o gabay upang pumunta sa may pintuan, kundi tuloy-tuloy lamang siyang nagpunta roon na walang anumang nababanggang gamit sa bahay. Pagdating sa pintuan ay buong pagtataka ni Samboy dahil sa kabila ng madilim na gabi ay meron siyang nakikita. Malinaw na nakita niya ang kanyang lolo habang nakikipaglaban ito sa aswang kubot. Ganun na lamang ang pagkagulat at takot ni Samboy. Tama na yan! Tama na! Maawa ka sa lolo ko! Dahil sa lakas ng sigaw ni Samboy ay napahinto ang aswang kubot sa pakikipagpambuno kay Lolo Nilo. Bagamat naroon ng takot ay lumapit ang bata upang tulungan ang lolo na alam niyang nasa panganib. Lolo! Tutulungan ko po kayo! Samboy, Apo! Huwag kang lalapit dito! Huwag! Lumayo ka, Apo! Huwag kang lalapit sa aswang! Pero lolo, hindi ko po kayo pwedeng pabayaan! Apo, makinig ka sa akin! Hayaan mo na ako! Kaya ko ito! Habang nangyayari ang mga ganong bagay, ay walang kaalam-alam ang maglolo na may pagbabago na hindi nila napapansin. Dahil nakakakita na si Samboy at natutunghayan ito ang mga nagaganap sa kanyang Lolo Nilo. Hindi rin namamalayan yun ng bata na nakakakita na siya dahil nangingibabaw sa kanya ang takot at pagkabahala sa mga nangyayari. Samantala, habang nanonood ang aswang na abwak na si Arsenio, ay may kakaiba siyang naramdaman. May kung anong enerhiya na tumutulak sa kanya at taglay yun ni Samboy. Napatingin ng aswang abwak sa bata at gamit ang kanyang mga mata bilang aswang na nasa anyong bayawak ay nakita nito ang kakaibang kislap ng mutya na nakasabit sa short ng bata. Napaurong ang taong bayawak. May hindi magandang pakiramdam ang hatid nun sa kanya. Ganon din ang nararamdaman ng aswang kubot na si Romina. Tila nanghina ang lakas ng mga buhok niyang gumagalaw na parang ahas. Unti-unting kumalas ang pagkakapulupot nun kay Lolo Nilo. Dahil sa kakaibang pakiramdam na yon, ay nagsipulasan na ang mag-asawang aswang. Hindi nila kayang matagalan ang lugar na yon dahil sa kakaibang enerhiya na kanilang nararamdaman. Ang enerhiyang yon ay inilalabas ng mutya ng ibong kwago na naroon kay Samboy. Samantalang wala namang kaalam-alam ang bata sa bagay na yon. Nang ganap nang mawala ang mag-asawang aswang, ay nagmamadaling nilapitan ni Samboy ang kanyang Lolo Nilo na hawak pa ang liig at hinahaplos yun. Bakit po, Lolo? Masakit po ba leg nyo? Konti lang, Apo, dahil sa pagkakapulupot ng buhok ng aswang kubot na yon. Nakita ko nga po kanina, Lolo Nilo, kung paano po humiyaw ang aswang dahil sa ginagawa niyo pong pagputol sa kanyang mahabang buhok. Saglit na natigilan si Lolo Nilo sa sinabi ng apong nasa harapan niya. Teka, ano ulit? Ano sinabi mo, Apo? Nakita mo ang ginawa ko sa aswang? Opo, Lolo Nilo. Hala, Lolo Nilo, nakikita ko po kayo. Nakakakita na po ako. Oo nga, Apo. Kaya nga nagtataka ko sa mga sinabi mo. Totoo, kanina ka pa nakakakita nang lumapit ka kanina para tulungan ako. Opo, Lolo, tama po kayo.
Dahil nakita ko po lahat. Napanood ko po ang mga nangyari kanina. Kung ganon, nakakakita ka na nga, Apo. Mabisa nga pala at totoong may kakaibang kapangyarihan ng mutya. Ano? Mutya po? Oo, Apo. Ang mutya ng ibong kwago na nasa iyo. Tignan mo ang nakaperdible sa short mo na ikinabit ko. Kinapa ni Samboy ang sinasabi ni Lolo Nilo. Nakita nga niya ang maliit na supot na nakaperdible. Kinuha yun ng bata. Ito po ba, Lolo Nilo? Ang sabi niyo po sa akin, kontra po to sa usog. Apo, sinabi ko lang yon para hindi ka umasa. Pero totoo nga pala. Salamat sa Diyos at sa mutya. May bisa sa iyo, mutya ng kwago. Nakakakita ka na, Apo. Oo nga po. Hindi rin po ako makapaniwala, Lolo Nilo. Ang sarap po pala na merong nakikita. Malinaw na malinaw ko po kayo nakikita, Lolo. Nakikita ko po ang lahat sa paligid. Pati po ang itsura niyo, Lolo. Totoo po palang maganda po kayong lalaki. Ay, konti lang, Apo. Saka ikaw rin naman, magandang lalaki ka. Dahil lagmana ka sa akin. Dahil wala na nga ang mga aswang, ay pumayapa na rin ang tensyon na kanina ay nangyari. Kaya pumasok na ng bahay ang maglolo. Masaya sila dahil nga nalaman nila ang bisa ng mutya kay Samboy. Subalit hindi pa rin sila dapat maging palagay dahil ang mga aswang na kanina'y nakaharap ng matandang lalaki ay maaaring magbalik upang minsan pa'y guluhin sila. Mag-uumaga na at dahil pagod ang maglolo sa dami ng mga nangyari ng gabing yun ay nakatulog sila. Lagpas 9:00 na ng umaga nang magising si Samboy, samantalang natutulog pa rin sa tabi niya ang kanyang Lolo Nilo. Lolo! Lolo Nilo, gising po! Gumising po kayo! Ano ba yun, Apo? Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Aba, teka. Umiiyak ka ba? Bakit ganun po, Lolo? Anong bakit ganun? Madilim po. Madilim, wala po akong makita. Katulad po uli ng dati. Hindi po ako makakita. Bulag na naman po ako. Ano ka mo? Totoo ba ang sinasabi mo? Teka. Kusot-kusutin mo lang ang mga mata mo. Baka puno lang niya ng muta. Lo, wala po talaga akong makita. Bulag na naman po ako. Agad na hinanap ng matandang lalaki ang nakaperdibling mutya ng ibong kwago sa suot na salawal ng apo. Naroon naman yon at nananatiling nakakabit. Aba, nariyan naman ang mutya. Pero bakit ganun? Bakit wala ka uling makita? Hindi ko po alam, Lolo Nilo. Baka po nagkataon lang yung nangyari kagabi. Imposible, Apo. Imposibleng nagkataon lang yon. Awang-awa si Lolo Nilo sa kanyang apo. Inakala ng bata na mamamalagi na ang pangyayaring yon na nakakakita na siya. Kaya lang, bakit bumalik siya sa dati niyang kalagayan? Samantala, dahil sa nangyari sa nakalipas na gabi, ay lalong nabahala ang mag-asawang Arsenio at Romina. Tila nagkaroon sila ng problema sa kanilang pinaplano dahil ramdam nila na may maaaring humadlang sa kanilang planong paghihiganti kay Lolo Nilo at ang magiging lunas sa kalagayan ng kanilang anak. Wala silang kaalam-alam na nakasalisi na naman ang kanilang anak na si Jiro. Nakalabas siya ng bahay na hindi nalalaman ng mag-asawa. Ang buong akala nila ay nasa loob ng kanyang kwarto ang bata. Dahil sa kalungkutang nararamdaman ng batang si Samboy, ay mag-isa itong umalis ng bahay at nagtungo sa kakahuyan. Hindi pa rin mawala sa isipan niya ang mga nangyari. Buong akala niya ay permanente na siyang makakakita. Pero naging pansamantala lamang pala. Malungkot na naupo si Samboy sa katawan ng isang putol na puno sa may kakahuyan. Wala roon ang kanyang kaibigang si Kiko dahil kapag ganung oras ay marami pa itong ginagawa sa bahay nila. Pero habang nag-iisang nakaupo sa lugar na yon si Samboy,
ay nakaramdam siya ng ibang tao roon. Sapagkat batid niyang hindi yun ang kaibigan niya, kaya agad siyang nagtanong. Sino ka? Anong kailangan mo? Ako to, si Samboy. Ikaw? Oo, yung bago mong kaibigan na nagligtas sa'yo sa tuklaw ng ahas. Salamat, nandito ka uli. Ay teka, bago ko makalimutan. Ano nga palang pangalan mo? Pasensya ka na, hindi ko pa kasi alam eh. Hindi mo kasi ako sinagot nung tanungin kita eh. Umalis ka kasi kagad. Ako si Jiro. Kumusta ka, Jiro? Okay lang. Teka. Okay lang ba talaga sa'yo na maging magkaibigan tayo, Samboy? Oo naman. Kahit ganito ako? Bakit? Mukhang mabait ka naman ah. Hindi mo kasi ako nakikita kaya ganyan ang sinasabi mo eh. Mukha ako mabait. Pero kapag nakita mo ang itsura ko, baka matakot ka sa akin. Ba't naman ako matatakot sa'yo? Saka sa pakikipagkaibigan, hindi naman mahalaga ang itsura, di ba? Basta mabait, okay na sa akin yun. Ganon? Salamat, Samboy ah. Ikaw ba, Jiro? Ayos lang ba sa'yo na maging kaibigan ng kagaya kong bulag? Oo naman, ayos na ayos sa akin yun. Kahit ano pa ang kapintasan mo, basta mabait ka. Gusto ko ring maging kaibigan ka. Salamat naman kung ganon, Jiro. Samboy, gusto mo ba mamasyal tayong dalawa? Maglakad-lakad tayo. Wag na, baka mahirapan ka lang eh. Kasi nga mabagal ako maglakad. Okay lang yun, Samboy. Tutulungan naman kita eh. Aakayin kita. Talaga? Oo. O ano, tara na. Humawa ka sa braso ko ah, para di ka mahirapang maglakad. Magkahawak kamay pa ang dalawang bata habang naglalakad. Gumala at umikot sila sa may kakahuyan. Masaya sila at ikinikwento pa ni Jiro ang mga nakikita nila habang naglalakad. Gustong-gusto naman yun ni Samboy dahil parang nakikita na rin niya ang kanilang dinadaanan. Ilang oras din na magkasamang naglalakad-lakad ang dalawang bata. Kaya na maghiwalay sila at bumalik na sa kani-kanilang bahay ay nasa mukha nila ang ngiti at kasiyahan. Napansin yun ng kanyang lolo Nilo. Aba, masaya yata ang apo ko ngayon. Saan ka ba galing ha? Sa may kakahuyan po, lolo. Tapos pumasyal po kami ng kaibigan ko. Sinamahan niya po ako maglakad-lakad. Si Kiko ba? Hindi po. Si Jiro po. Bago ko pong kaibigan. Naikwento ko na po siya sa inyo, lolo. Siya po yung tumulong po sa akin na merong ahas po na gustong tumuklaw sa akin. Ah, oo nga pala. Talagang ang napakabait ng kaibigan mong yun. Opo, lolo. Sobrang bait po niya. Kaya lang sabi niya, wala po siyang ganong kaibigan. Kasi nga po, kinakatakutan daw po siya ng ibang bata. Ano ka mo? Abay bakit naman? Dahil daw po sa itsura niya. Baka may diferensya sa mukha kaya ganon. Pero ang mahalaga naman ay mabait siya kahit ano pa ang kanyang itsura. Opo, lolo. Yun din nga po ang sinabi ko sa kanya kanina. Sa bahay naman ni Jiro ay nadiskubri ng kanyang ina na umalis siya. Kaya muli ay napagalitan na naman ang bata. Sinuway mo na naman ang bili namin sa'yo ng ama mo, Jiro. Ina, pumasyal lang po ako. Tapos nagkita po kami ng kaibigan ko. Anong sinabi mo? May kaibigan ka? Po, Kwan po. Yung kaibigan kong ibon dun po sa kahuyan. Huwag mo akong pinaglolokong bata ka, ha? May naging kaibigan ka? Opo, ina. Pero wag na po kayo magalit. Kasi po mabait naman po si Samboy eh. At hindi po siya natatakot sa akin. Tanggap po niya kung ano po ang itsura ko. Totoo ba at sinasabi mo? Opo, ina. Hindi po katulad ng ibang bata si Samboy. Kaya nga po, naging magkaibigan po kami. Abay, salamat naman. At may batang tumanggap sa'yo at nakipagkaibigan. Kaya nga po masayang-masaya po ako, ina eh. Kasi po, ngayon lang po ako nagkaroon ng kaibigan.
Nabakas ni Romina sa mukha ng anak ang kasiyahan. Ayaw niyang mawala ang kasiyahang nararamdaman ng kanyang anak, kaya hinayaan na lang niya. Isa sa ipinagkait nila sa anak ang magkaroon ng pagkakataong makipaglaro at magkaroon ng kaibigan. Subalit sa pagkakataong yun, ay hindi na muna niya pakikialaman. Mas mahalagang makitang masaya ang kanyang anak. Muling sumapit na naman ang gabi. Nagulat si Lolo Nilo na noon ay may ginagawa sa kusina sa pagsigaw ng kanyang apo, kaya nagmamadali itong pumunta sa bata. Apo! Apo, bakit ka sumisigaw? Ano nangyari sa'yo? Lolo! Lolo, tingnan mo! Tingnan mo! Kaya ko po lumakad ng mabilis at hindi ko po kailangan kumapa pa! Aba, oo nga Ibig sabihin, nakakakita ka na uli. Kaya nga po, Lolo Nilo. Kaninang maliwanag pa at meron pang araw, hindi po ako makakita. Pero nang dumilim na po, nakakakita na po uli ako. Teka, kung ganun, yun ang bisa sa'yo ng mutya ng kwago. Mananatili kang hindi nakakakita kapag may araw pa. Pero kapag sapit ng gabi at madilim na, nagiging maliwanag na ang paningin mo at nakakakita ka. Ganun na nga po, Lolo Nilo. Tama. Tama nga pala. Dahil yun ang katangian ng ibong kwago. Hirap silang makakita kapag may araw. Pero kapag sa gabi, nagiging malinaw ang kanilang paningin. Ang galing naman po, Lolo. Nakakakita po ako sa gabi. Kaya pala nakita mo mga aswang na nagtungo dito sa bahay natin. Kaya kung sakaling bumalik po sila dito, Lolo, matutulungan ko po kayo para harapin ang mga kampo ng kadiliman na yon. Dapat tayo maganda, Apo. Dahil anumang oras sa gabi ay maaaring magbalik ang mga nakakatakot na nilalang na yon. Pero Lolo, bakit po kaya umatake po sa atin ang mga aswang na yon? At sabi ng isang aswang ay dapat daw ako magbayad dahil sa atraso ko sa kanila. Kayo po ba ang dahilan, Lolo? May kasalanan po ba kayo sa aswang? Yun ang sinabi niya. Pero wala ko matandaan na may aswang ako nakainkwentro o taong ginawan na masama. Kaya nga ako'y nagtataka. Dapat ay maging handa na lamang po tayo, Lolo Nilo. Tama ka, Apo. Kaya ang mutya ng kwago, wag na wag mong aalisin yan sa katawan mo, Apo. Kailangan natin yan. Dahil may malaking maitutulong yan sa atin, lalo na kapag biglang umatake dito sa atin ang mga aswang. Sapagkat ang tungkol sa mutya ng kwago ay naging mungkahi ni Aling Betty, kaya hindi sinarili ni Lolo Nilo ang natuklasan niyang bisa nun na naging epektibo sa kondisyon ng apo. Masayang ibinalita ng matandang lalaki ang tungkol sa mutya kay Aling Betty. Di ka ba nga pala ang mga sinuno ko? Oo, Betty, tama nga sila. Kaya malaking tulong yun sa aking apo. Tsak naman masayang-masaya ngayon si Samboy. Tama ka, dahil natupad na ang matagal na niyang pangarap na makakita. Kahit kapag gabi lang yon. Pero ang importante ay magkakaroon na siya ng pagkakataong makakita. Kaya maraming salamat sa iyo, Betty. Salamat lang ba? Aba, bakit? May iba ka pa bang gusto bukod sa pasasalamat? Wag. Oh, ano nangyayari sa iyo? At nanunuli sa mga nguso mo? May masakit ba sa nguso mo? Ang higa namang umintindi ng gurang na ito. May sinasabi ka ba, Betty? May binubulong ka yata. Wag. Nakakainis ka. Ang manhid mo. Buisit! Diyan ka na nga matanda ka. Manhid! Mahina ang pakiramdam! Ano nangyari sa matandang yon? Nag-walk out na. Tinatanong ka lang naman kung bakit nanunulis ang nguso niya Nagalit ka agad. At manhid daw ako. Teka, baka gusto ng ulam na ginataang suso. Hindi bale. Sa susunod na araw ay magluluto ako ng ginataang suso at bibigyan ko siya. Baka trip niyang sumipsip ng suso na ginataan. Samantala, dahil sa naging kabiguan ng mag-asawang Arsenio at Romina para gantihan at kunin si Lolo Nilo,
ay minsan pang nagplano ang dalawa. Babalik tayo sa bahay na matandang yun, Romina. Kaya nga lang, malakas at hindi pangkaraniwan ang bagay na kumukontra sa atin. Tama ka. Naramdaman ko rin yun. Hindi umubran lakas natin bilang aswang kubot at aswang abwak para makaganti sa matandang yon. Kailangan natin makiusap sa espiritu ng pinuno ng mga aswang para dagdagan tayo ng lakas. Tama ka, Arsenio. Dahil kung hindi tayo makakaganti sa Nilo na yon at di natin makukuha ang dugo niya, baka mas malaking pinsala ang gawin niya sa ating lahi. Kaya nga hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon, Romina. Sa susunod na araw at pagbilog ng buwan, yun na rin ang tamang sandali upang lumapit tayo sa pinunong aswang para sa ating kahilingan. Kaya ng mga sumunod na gabi ay naghanda ang mag-asawa. Sa isang madilim na bahagi ng kanilang bahay ay gumawa sila ng isang ritual. Lalapit sila sa espiritu ng pinuno ng mga aswang para palakasin ang kanilang taglay na kapangyarihan at lakas laban sa enerhiyang nararamdaman nila nang magtungo sila sa bahay ni Lolo Nilo. Hindi yun kinakaya ng kanilang lakas. Ang tinutukoy ng mag-asawang aswang ay ang bisa na ipinaparamdam sa kanila ng mutya ng ibong kwago. Nagagawa nitong higitan ang lakas na taglay ng mag-asawang aswang. Hindi naman nabigo ang mag-asawa sa kanilang kahilingan sa espiritu ng pinuno ng mga aswang. Tinugon nun at ipinagkaloob ang kanilang nais. Kaya kasiyahan ang idinulot nun sa kanila. Ngayon, handa na tayo para humarap uli sa antingero. Ramdam na ramdam ko ang bagong lakas at karagdagang bisa ng ating kapangyarihan, Arsenio. Kaya alam kong hindi na tayo mabibigo pa, Romina. May paghihiganti ko na ang sinapit ng aking mga ninuno. At matutupad na rin ang inaasam-asam natin para sa anak nating si Jiro. Kaya sa susunod na gabi ay lalakad tayo para sa ating tagumpay. Ang ginawang ritual at mga pag-uusap ni na Arsenio at Romina ay hindi nila naikubli sa anak na si Jiro. Nakita nito ang lahat ng kanilang ikinilos at pinag-usapan, kaya naging palaisipan yun sa bata. Merong balak gawin sina ina at ama? Saka ano ba yung sinasabi nila na para daw sa akin? Di kaya yun ang pangako nila na gagawa sila ng paraan para mawala ang nakakatakot kong itsura? Isa sa inaasam at naipangako ng mga magulang ng bata na mawala ang sumpang nakakatakot nitong anyo. Tanging dugo ng antingero ang makakapagpabago nun. Kaya nga, ginagawa ng mga magulang ni Jiro ang lahat ng paraan. Dahil sa bisa ng mutya ng ibong kwago, nagagawang makakita ni Samboy kapag gabi. Kaya ang pagsapit ng dilim ang laging inaabangan ng bata. Ipinagyabang pa niya yon sa kanyang kaibigang si Kiko na ginulat niya minsan dahil gabing-gabi ay pumasyal siya sa bahay ng kaibigan. Aba, sandali lang. Nakarating ka mag-isa dito sa bahay namin. Tapos gabi pa, Samboy. Ang astig mo naman. Oh, anong tinatawa-tawa mo dyan, Samboy? Nakaka-bad trip ka, ha? Pinagtatawanan mo ako, lakas mo mag-trip, ha? Kasi, ganyan pala ang itsura mo. Ano? Anong ganyan ang itsura? Bakit? Gwapo ba ako? Gwapo sana. Kaya lang, yung kagwapuan mo, na-traffic. Hindi umabot sa totoong gwapo. Teka nga. Tama ba ako? Nakakakita ka, ha, best friend? Oo nga. Kaya nga sabi ko sa'yo yung kagwapuan mo, na-traffic. Dahil nakikita ko na. Aba, teka. Paano nangyari yun na nakakakita ka na? Amazing! Pa-amazing ka pa dyan. Huwag mo nang alamin. Sa akin na lang yun. Pero sa gabi lang ako nakakakita. Kapag araw, bulag pa rin ako. Ayos lang yun, Samboy. Ano ka ba? Ang mahalaga, nakakakita ka kahit gabi. Kung sa bagay, tama ka. Kung ganun, pwede tayo maglaro ng tagu-taguan yan. Kasi nakakakita ka ni. Masarap nga maglaro ng tagu-taguan kung gabi. Saka na lang, Kiko.
Nagpunta lang ako dito sa inyo para ipaalam na nakakakita na ako. O sige, uuwi na muna ako kasi hindi alam ni Lolo Nilo na umalis ako ng bahay eh. O sige, basta, yung promise mo sa susunod, maglalaro tayo ng tagu-taguan Oo, promise. Tapos, isasali natin ang bago kong kaibigan para makalaro din natin si Jiro. O sige, ayos lang naman para maging kaibigan ko na rin siya. Umalis na ng bahay ni Kiko si Samboy. Nagbalik na siya sa kanilang bahay. Kaya lang, nang papauwi na siya, ay naramdaman niyang may mga kasama sa loob ng bahay ang kanyang Lolo Nilo at tila nagkakaroon ng pagtatalo. Hindi muna siya pumasok ng bahay, kundi nakiramdam at sinilip ang nagaganap sa loob. Nanlaki ang mga mata ng bata nang makita ang kasama ng kanyang lolo sa loob ng bahay. Nagbalik na naman kayo! Kayo pala ang aswang na umatake dito sa amin! Oo, kami ngayon. Nagbalik kami dahil hindi pa kami tapos sa'yo, tanda! Nasabi namin na babalikan ka para singilin. Ano bang utang ko sa inyo? Napakahusay mo talaga magkunwari, tanda. Pero pasensya na, hindi ko bibili ng pagkukunwari mo. Di ako nagkukunwari dahil wala akong maalala na may ginawa akong masama sa kapwa ko para umabot sa ganito ang lahat na paghihigantihan ako. Buhay ang inutang mo, tanda. Buhay. Wala akong buhay na inuutang. Wala akong pinatay. Tama na yan at itigil mo na ang pagpapanggap mo na inosente ka at wala kang alam. Ang kailangan ngayon ay sumama ka sa amin. Kaya wala ka ng kawala. Hindi mo rin magagamit ang taglay mong anting-anting dahil mas malakas ang bisa ng kapangyarihan namin ngayon. Hindi ko alam kung nababaliw na kayo. Hindi ko talaga alam ang sinasabi nyo. Wala rin akong anting-anting. Talagang hindi ka pa rin titigil sa pagkukunwari mo. Tama na, Arsenio. Dali na natin siya para matapos na lahat ng paghihintay natin. Makakapaghiganti na tayo sa kanya. Mapapakinabangan pa natin ang dugo ng antingerong yan. Hinawakan ng maigpit ni Arsenio ang matandang lalaki at tinalian ito ni Romina. Ano bang ginagawa niyo sa akin? Bakit niyo ko'y ginagapos? At saan niyo akong dadalhin? Tumahimik ka na lamang, tanda. Malalaman mo rin mamaya. Lahat ng tanong mo ay magkakaroon ng kasagutan. Sa labas, sa gitna ng madilim na gabi, ay kitang-kita ni Samboy ang nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Kanina pa nagngangalit ang kanyang mga ngipin dahil sa ginagawa ng mag-asawang aswang sa kanyang Lolo Nilo. Kaya nang makalabas ng bahay ang mga ito at dalhin sa kung saan ang lolo niya, ay humarang na ang batang si Samboy. Nang makaharap ni Samboy ang mag-asawang aswang, ay agad nilang naramdaman ang kakaibang enerhiya mula sa mutya ng kwago na nakakabit sa katawan ng bata. Hoy! Mga pangit na aswang! Saan niyo dadali ng lolo ko, Pakawalan niyo siya! Ang batang yan, sa kanya nagmumula ang kakaibang enerhiya na pumipigil sa atin, Romina. Hindi anting-anting ng antingero ang taglay niya. Ibang uri. Kapag hindi niyo kinalagal ang lolo ko, baka hindi niyo magustuhan ang gagawin ko sa inyo! Huwag mo kaming takutin, bata! Hindi ang kagaya mong uhuging paslit lang ang pipigil sa aming mga plano! Agad na nagpalit ng anyo ang mag-asawa. Mas mabangis, mas nakakatakot. Kitang-kita rin niya kung paanong kaladkarin ng mga halimaw na yon ang kanyang lolo. Kanya-kanya ng atungal at angil ang dalawang aswang bilang paghahanda rin sa gagawing pag-atake ng mga ito kay Samboy. Tumabi naman bigla si Lolo Nilo na noon ay inalihan ng takot dahil sa mga halimaw na nasa kanyang harapan. Pero nagawa niyang palakasin ang loob ng kanyang apo. Samboy, apo! Huwag kang papayag na madaig ka ng mga halimaw na yan! Manalig ka sa Panginoon at sa bisa na ibinigay sa iyo ng mutya ng kwago. Wala kang anumang sandata, iyo, pero sapat na ang kamay at paa mo para gamitin mo laban sa mga halimaw na yan! Mula sa mutya na nakasabit sa katawan ni Samboy ay kumislap yun
at sumabog ang maputlang asul na kulay na bumalot sa lugar na yon. Nakakagulat din ang pangyayari na nagkaroon ng pahaba at kurbang kuko ang mga kamay ni Samboy na katulad ng sa ibong kwago. Alam ng Mutya ang mga mangyayari kaya kumilos yun upang ganap na matulungan ang bata. Wala namang sinayang na sandali ang mag-asawang aswang. Buong tapang at lakas na inatake nila si Samboy. Hindi naman magpapatalo ang bata. Ginamit ng aswang kubot na si Romina ang kanyang mahahabang buhok na tila may buhay upang balutin si Samboy, habang nakahanda naman ang aswang na abwak na si Arsenio para sakmalin ang bata. Ang lakas ng mga aswang at ang bisa ng Mutya ng kwago ng mga sandaling yun ay tila magkapantay lamang. Lakas at patatagan ang labanan, ngunit isa man sa kanila ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Nag-aalala si Lolo Nilo nang makita niya na tila nalalamangan ng 2 aswang ang kanyang apo. 2 aswang laban sa batang may taglay na Mutya ang labanan. Nagpatuloy sa tagisan ng lakas at bisa ng kapangyarihan ang mag-asawang aswang at si Samboy. Nais nilang ubusin ang kanika nilang lakas at matira ang matibay. Gumagana naman ang bisa ng Mutya na taglay ng bata, subalit may kakaibang lakas din talaga ang 2 aswang upang kontrolin ang lakas ng enerhiya mula sa Mutya. Habang nanonood naman si Lolo Nilo sa mga nangyayari ay napapikit siya. Umusal siya ng panalangin upang palakasin pa ang taglay na Mutya ni Samboy para mapangibabawan nito ang anumang kapangyarihang meron ang mga kampon ng kadiliman. Nakaramdam ng panghihina si Samboy. Subalit bago pa siya ganap na manghina dahil sa nakapalupot na buhok ng kubot sa kanyang katawan, ay isang malakas na sigaw ang pumailan lang. Tama na yan, Ama! Ina! Huwag mo saktan ang kaibigan ko! Gulat at naagaw ng malakas na sigaw ni Jiro ang ginagawa ng 2 aswang. Hindi maaari! Ang anak natin, Romina! Bakit nandito siya? Ina! Ama! Maawa po kayo sa kaibigan ko! Pakawalan niyo na po siya! Huwag niyo saktan si Samboy! Huwag niyo patayin ang kaibigan ko! Jiro! Kaibigan! Ibig mo sabihin, mga magulang mo sila? Oo, Samboy! Jiro, nakikita ko ng totoo mong itsura. Ano ka mo? Nakakakita ka na, Samboy? Ngayon nakita mo na nakakatakot kong anyo. Payag ka pa rin bang maging kaibigan ako? Sabi ko naman sa'yo, Jiro hindi ako tumitingin sa itsura ng gusto kong maging kaibigan, kundi sa kanyang puso. At alam ko na mabait ka. Dahil naipakita mo na sa akin yun minsan. Nang mga pagkakataong yun, ay humupa ang galit na namamayani sa damdamin ng mag-asawang aswang. Dahil kaibigan pala ng anak nila ang kanilang sinasaktan. Unti-unti ay nagbalik sila sa dating anyo. Ang batang ito, ang sinasabi mong kaibigan mo, anak? Opo, Ama. Siya ang tanging nakilala ko na tumanggap sa akin kahit ano pa ang itsura ko. Pero, narinig ko kanina na bulag siya nang makilala mo. Ibig sabihin, hindi niya nakita ang tunay mong anyo. Nakakakita na po siya ngayon, Ina. Alam na po niya ang kapangitan ko. Pero, tulad nga po ng sinabi ko, hindi po ako tumitingin sa panlabas. Agad ko po natanggap na kaibigan si Jiro dahil sa ipinakita po niyang kabaitan sa akin, sa ginawa niya pong pagliligtas sa akin. At ngayon po, muli po akong iniligtas ni Jiro. Dahil hindi ko hahayaan na mapahamak ka, Samboy. Sabi ko nga sa'yo, ikaw lang ang nag-iisa kong kaibigan. Pero hindi ka dapat nakikipagkaibigan sa kanya, anak. Bakit naman po, Ina? Mabait naman po si Samboy, Anak, nasa dugo ng batang kaibigan mo ang antingerong may malaking atraso sa ating mga ninuno. Nakialam na sa usapang yon si Lolo Nilo na kanina pa nakikinig. Muli ay narinig niya ang pagdidiin sa kanya sa paratang na wala siyang kaalam-alam. Sandali lang! Paulit-ulit ko na lamang naririnig sa inyong dalawa ang kasalanan na hindi ko naman nalalaman.
Dahil ikaw ang antingero na pumatay sa aking mga magulang at ninuno. Pinaratangan sila mga aswang at kampo ng kadiliman. Bakit ba pilit mong itinatanggi ang mga bagay na yon, tanda? Dahil wala yung katotohanan. Pero mga aswang po kayo. Kitang-kita ko po ang pagbabago po ng anyo nyo. Kaya ganun din po ang mga magulang nyo. Hindi aswang ang mga magulang ko, bata. Mabubuti silang tao. Matulungin. Pero may nainggit sa kanila at pinaratangan silang aswang. Tapos agad namang pinaniwalaan na matandang yan na lolo mo. Pinatay ang mga magulang ko na hindi mo na inaalam ang totoo dahil sa labis sa sakit sa pagkawala nila. At dahil na rin sa paratang na hindi naman totoo, ay nagdesisyon akong maging aswang. Pumayag akong pasaan ng pagkaaswang upang maipaghiganti ko ang aking mga magulang at ninuno. At ako naman, dahil sa pagmamahal ko sa asawa ko si Arsenio, ay pumayag na rin ako na maging aswang. Natahimik si Lolo Nilo sa mga ikinuwento ng mag-asawa. Saka unti-unting naalala niya ang isang nakaraan. Hindi nga siya maaaring magkamali na totoong may nilalang na antingero na katulad at kamukhang kamukha niya na pumatay sa mga magulang ni Arsenio. Ang taong yun ay ang kanyang kakambal na si Noli. Kaya lang, nagkahiwalay ang kanilang landas. Kamukhang kamukha niya ang kanyang kakambal at natitiyak niyang yun ang tinutukoy ni Arsenio. Ang kakambal niyang si Noli, ang antingero na kinamumuhian at nais paghigantihan. Kaya hindi ako ang tinutukoy nyo. Ang kakambal kong tinutukoy nyo na isang antingero ay maraming tato sa katawan. Bordado ng tato ang kanyang dibdib. Heto ako. Tignan nyo ang dibdib ko. Makikita nyo na walang anumang tato. Itinaas ni Lolo Nilo ang suot niyang t-shirt at nakita ni Arsenio na malinis yun at walang ang tato. Nanatiling walang kibo si Arsenio dahil tama nga ang matandang lalaki. Ang antingero na pumatay sa kanyang mga magulang ay puno ng tato ang dibdib. Kaya ngayon ay natiyak niyang hindi si Lolo Nilo ang antingero na hinahanap nila at nais paghigantihan. Kung ganon, nasa na sinasabi mong kakambal mo? Wala na siya. Minala siya sa isang engkwentro dahil hindi niya dala ang kanyang anting-anting, kaya namatay siya. Subalit ang anting-anting ay hindi ko kinuha, kundi kasamang inilibing. Ayokong ipasa sa akin yon dahil sa mabigat na pasaning dala ng isang antingero. Kung ganon, nagkamali pala tayo, Arsenio. Maling tao ang nais nating paghigantihan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Patawad. Hindi na namin gagawin ang aming planong paghiganti dahil hindi naman ikaw yun. Nauunawaan ko kayo. Ramdam ko ang sakit ng pinagdadaanan nyo at kung saan nanggagaling ang galit nyo. Samboy, pasensya ka na rin sa ina at ama ko, ha? Wala yun, Jiro. Naiintindihan ko na ang lahat. Humupa na ang matinding galit at emosyon na namamagitan sa mga pangyayari kanina lang. Nakita na ni na Arsenio at Romina ang kanilang mga pagkakamali. Kaya lang, biglang nakarinig sila ng kakaibang ingay. Tila may dumadaluhong na kung ano mula sa kadiliman. Gayon na lang ang pagkamangha ng lahat nang mula sa kadiliman ay may grupo ng mga aswang na dumating. Grupo ng mga aswang kubot at aswang abwak. Mabaging langit! Napakaraming aswang! Sinugod tayo ng mga kampo ng kadiliman! Hala! Saan galing ang mga yan, Lolo Nilo? Ama! Ina! Bakit may mga dumadating na aswang? Nagkatinginan sina Arsenio at Romina. Sila man ay naguguluhan sa pagdagsa ng mga aswang na kauri nila. Bakit grupong umatake ang mga yon? Bakit ganito, Arsenio? Ano bang nangyari? Hindi nagustuhan ng pinuno ng mga aswang ang pagbabago ng ating desisyon. Dahil yun sa ating nalaman, ang nais pa rin nila ay gawin natin ang nauna nating plano kung bakit tayo humingi ng dagdag na lakas sa espiritu ng pinuno ng mga aswang. Pero,
Nalaman nating mali tayo. Kaya lang ay hindi natin mababawi ang ating ipinangako. Nagagamitin natin yon para gumanti at maggasik ng lagim. Yun ang hinahanap sa atin. Anong gagawin natin ngayon, Arsenio? Tayo ang puntirya nila. Sa atin sila gaganti. Wala tayong ibang gagawin kundi ang lumaban. Kundi papatayin nila tayo ng walang kalaban-laban. Tama ang naging kutob ni Arsenio. Silang mag-asawa nga ang sadya ng mga dumating na aswang. Sila ang nais parusahan at ipatikim sa kanila ang galit ng mga kauri nilang aswang. Dahil sa pagbabago ng kanilang desisyon, kaya wala silang nagawa kundi ang lumaban. Nakita naman ni Jiro ang pag-atake ng mga dumating na aswang sa kanyang mga magulang. Tama na yan! Huwag niyong patayin sila, ina at ama! Maawa kayo sa kanila! Jiro! Ako naman ngayon ang tutulong sa'yo. Ako ang bahala sa mga magulang mo. Ako ang haharap sa mga aswang na yan. Apo! Mag-iingat ka! Nagmamadaling kumilos si Samboy. Batid niya na ang tanging maaasahan niya ay ang mutya ng kwago na kanyang taglay. Kaya kinuha niya yon at itinaas. Lumikha ng liwanag na tila asul. Dahil sa liwanag na yon, ay tila nahirapang makakita ang mga aswang na umatake sa mag-asawa. Nangangapa sila at wari walang makita. Tila binulag ng liwanag ang mga mata ng aswang. Kaya sila ang naglaban at umatake sa kapwa aswang. Silang mga aswang ang nagpatayan at nagkagatan. Agad namang pinuntahan ni Jiro ang kanyang ina at ama upang ilayo sa mga aswang na inaatake ang isa't isa. Matindi ang sago pa ang nangyari hanggang pare-pareho silang tumimbuang na sugatan, kaya halos bumaha ng dugo sa lugar na yon. Nang ganap nang pumayapa ang mga pangyayari, ay naiwang buhay ang maglolong Nilo at Samboy, maging ang pamilya ni na Arsenio. Walang masamang nangyari sa kanila. Tapos na! Wala na ang mga salot na aswang! Minsan po, ay pinatunayan po ng mutya ang kanyang bisa para iligtas po tayo, Lolo Nilo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga pangyayari. Paano na tayo ngayon yan, Arsenio? Hindi tayo napatay ng mga kauri natin. Pero natitiyak ko na may ibang hahanap sa atin. Sagot ko po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Tutulungan at poprotektahan ko po kayo. Ina, ama, ayoko po maging katulad nila. Ayoko po maging aswang. Anak, tama ka. Kami man ang iyong ina ay nais ng iwan ng pagiging aswang. Pero hindi ko alam kung paano. Ang mutya ng kwago, marami siyang magagawa. Posibleng kaya niyang alisin ang espiritu ng kasamaan na nasa inyong pagkatao. Sana nga po, para makapamuhay na po kami ng normal katulad niyo. Dahil mahirap maging aswang, kaya nagsisisi na po kami sa aming maling desisyon. Patawad din sa'yo, anak, dahil hindi na namin magagawang baguhin pa ang itsura mo. Dahil sa maling paraan na itinuro sa amin upang gawin yon. Ayaw na namin maging masama pa, anak. Okay na po ako sa aking itsura, ina. Saka kahit ganito po ako, ay alam kong magkakaroon pa rin po ako ng mabait at totoong kaibigan. Siyempre naman, Jiro. Sabi ko nga sa'yo, hindi lahat tumitingin sa itsura, kundi sa ganda ng puso. Kaya ako, mananatili akong kaibigan mo. Lumipas pa ang mga buwan bago ganap na nawala ang pagiging aswang at pagiging alipin ng kadiliman ang pagkatao ni na Arsenio at Romina. Dahil yun sa mutya ng ibong kwago na hindi mabilang ang kakayahang taglay para makatulong at baguhin ang kapalaran ng isang tao upang mas maging mabuti. Sa ating mga buhay ay may nagagawa tayong mga maling desisyon. Subalit ang mahalaga ay ang hangarin natin na itama ito at talikuran upang makamit ang kagustuhang mabuhay ng may kapayapaan sa puso at katahimikan ng ating isipan.